Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga caster. Hindi pa naka-live si Con, Attorney Claire. Ito. Ito. Bilyon-bilyong account na nakaw, na yaman nito. Grabe naman si Badcaster, talaga, Sige, pasukin natin. Badcaster, pasok. Teka lang, or here we go. Caballeros, mukhang magiging totoo yung warning ni Vice President Sara Duterte na talagang magkakaroon ng bloodbath dyan sa impeachment trial. Kaso lang, yung bloodbath, siya ang maduduguan. Siya ang matatamaan ng bloodbath niya. Kasi tama yung sinabi ni Congresswoman Laila De Lima na siya naman ang nakasalang dito. Hindi naman mga prosecutor or mga senator judges. Si Sara naman ang nakasalang sa impeachment trial. Kaya siya lang ang magiging biktima nitong sinasabi niyang bloodbath. At lahat yan lalabas. Lahat yan lalabas, including yung noon pa na in-expose ni former Senator Antonio Trillanes na meron daw si Sara at si Duterte na joint bank accounts sa major banks in the country at nakadeposit yan sa mostly branch dyan sa Metro Manila. May copy ako nun Makati, Quezon City at iba-ibang lugar dyan sa Manila. May copy ako nun. Kung saan meron silang 2.4 billion. At ito, expose ni Trillanes, ginawa niya. During the campaign season pa, 2016, 2017. At naharang lang ito ni, hindi lang ito na bulgar, dahil naharang ito ni ng magaling at palpak na ombudsman na inappoint ni Duterte. Digong. Parang vanguard book niya sa ombudsman na si Samuel Martires. Pero eventually proven right si Antonio Trillanes dahil sa hearing ng Quadcom ng Kongreso. Sinabi ni Duterte na in response sa expose ni Trillanes, sabi niya, bobo na ako kung hindi ako makabuo ng 5 billion after nagsimula ako ng maaga sa gobyerno as prosecutor, as vice mayor, as congressman, and president. Gago na ako kung hindi ako makabuo ng 5 billion. So yan, at least si Duterte inilabas yan. Pero I think it's more... Wait lang, attorney. Wait lang, Badcaster. Pakita ko guys, ito yun. Ito yung tinutukoy ni Badcaster dito na nilabas ni Trillanes. So, pakita ko rin sa inyo. Ito guys, Okay, no? Kita niyo yan? Bank account. Owner, Zimmerman, Duterte, Sara, Sebastian, Paulo Duterte, Silito, yung asawa ni Digong, yung common law wife niya. Mahigit yan. Yan, mo. Isa lang ang mapatunayan dito, guys. Isa lang. Yan, may mga bank accounts. Meron po. San Juan. Sa San Juan pa pala lahat. Halos San Juan. Ang dami. Magkano lumabas? Yan. Tingnan niyo yung mga figures. May date pa. Di ba? Isa lang ang lumabas dyan sa mga to. Nako po, laglag na. Patay na. Yan. Di ba? Total of ilan? 2 ano to? Million? Trillion, mga kabsat. Tama ba? 200,000. 400 million. 407 million. 2 Tama ba? 270,000. 400 million. 2 trillion, mga kakabsat. Trillion ba? Billion? Billion. Teka lang, nalilito na ako sa kon. 2 billion. 2 billion mahigit. Ang total niyan, guys. Ang dami niyan. Ilang kwan yan? Ilang bank accounts? Tingnan nyo. 71 bank accounts, mga kakabsat. Joint account ni Digong at saka ni Sara. Ayan, 71 or mahigit pa. 71 guys. 71 yung last. So, 2 billion. Ano na? Isa lang sa mga bank account yan ang mapatunayan
Pak tayo na. Naka po. Okay, balik tayo kay Bad, mga kapsat. Balik tayo kay Bad. Pasok. I think it could be 200, 300 billion or almost 1 trillion siguro. Meron sila niyan kasi imagine na iniwan tayo ng 13 trillion na utang na wala naman tayo nakinabang. Ha? At nakita naman natin, nakakalula talaga yung mga katiwalian sa panahon nila. Yung Parma nilang 80 billion yan. Na si Duterte mismo ang pinigil yung mga cabinet secretaries niya na huwag umattend. Yung drug money pa, yung pogo money pa. Ha? Lahat, smuggling money. Lahat yan. Lahat yan. Pati siguro yung mga overpriced na bigas. Lahat. Di ba? Sabi niya, ibababa niya sa 7 peso ang price ng bigas. Ano nangyari? Naging 50 pa, naging 60 pa eh. Kahit sa panahon niya. Hi everyone, my name is Yang A and welcome to my trading channel. Wait lang. Narangan tayo, guys. So, may kumita dyan. Yun lang. So, ngayon, sinabi nitong si multi-awarded na profesora na kaibigan ko na si Marites Dangilan Bitug, kagaya ko, although ako ang first, awardee rin ito ng Marshall Magluhan. Top prize yan ng Canada for investigative journalism. Marshall Magluhan Prize for Investigative Journalism. Although ako unang awardee niyan as a reporter of the Inquirer. And then susunod na sila Maria Ressa, ito si Marites Dangilan, at iba pa mga si Karina Constantino ang awardee last year. So marami nang na-awardan. Pero syempre ibang una. Ayun lang. Okay. So, magagalit na naman yung mga kritiko. Sabihin nila, nagbubuhat na naman tayo ng bangko. Alam nyo, iba kasi ang vlogging at iba kasi yung media. Yung media, meron ba kayo nakikita background ni Ted Filon o ni wala eh. Puro one-sided lang sila or si Jiggy Manicad. Wala, puro one-sided lang sila eh. News lang. Mga tao gusto nila vlogging kasi nakikita nila totoong tao na nasa likod nasa harap ng camera. Gusto nila malaman ano itsura ng bahay mo, ano bang mga accomplishment mo, ano bang key mo para magsalita ukol sa investigative journalism. May award ka ba na nanalo? Ganoon. So, gusto nila malaman 'yan. Hindi sila basta tanggap na lang ng balita. Hindi pareho noon, parang sinasaksak na lang sa atin ng balita nila Noli de Castro at wala tayong magawa. Ngayon, tayo, exchange of comments and di ba nagko-komento kayo na nagre-react ako, ganoon. So yan ang vlogging. Yan hindi naintindihan ng mga kritiko natin, lalo na kung sinasabi natin yung background natin, yung negosyo natin, yung dating trabaho natin, yung negosyo natin, hindi nila mga awards natin, mga properties natin, hindi nila naintindihan yan. So sana maintindihan nila na iba ang vlogging. Kung ayaw nyo ganyan style, yung sinasabi ni Vat ang background ko, di pumunta kayo kay Noli de Castro. Subukan nyo kausapin si Noli de Castro sa comments. Subukan nyo kung papansinin kayo o babasahin yung pangalan nyo. Sana. Tama. Kaya nga lumalakas yung vlogging ngayon kasi masaya yung mga tao, nakikita nila yung background at yung buhay ng nagbibigay sa kanila ng balita or analysis. Okay? So at least naklaro natin yan. So sinabi nito tulad ito, kailangan sabihin ko kung ano si Marites Bitug Dangilan at anong mga awards niya. Yun lang, nagkataon akong unang na for exposing the pork barrel anomaly during during FBR. Kaya si Joe De Banang sinasabi na maganda kay Marcos. Hindi lang ngayon yan. Kada ni Gloria Macapagal, kinuha na nila ako, napunta na sa communication, nagustuhan nila yung galing ko sa expose, kaya kinuha na nila ako as PR para atakihin yung mga kalaban nila. Ni si Gloria Macapagal Arroyo, eventually kinuha na ako, si Joseph Estrada, at indirectly yung mga bata at cabinet members ni former President Aquino, yun. And then as mayor, si former President Rodrigo Roa Duterte. So yan Pero before that, Mr. Expose tayo sa Philippine Daily Inquirer. Kasama ko ito, sila Marites. Sinabi niya na lahat ito ng mga yung mga
hidden wealth at lahat ito mga bank accounts Nako po. ni Sara Duterte ay lalabas, lalabas ito sa during the Senate hearing. Kaya lahat na ginagawa ni Sara para pigilan itong Senate hearing. Yun lang, Oo nga. wag tayo saya kagad dahil syempre marami siyang mga bata doon, baka harangin yung paglabas ng mga bank accounts ni Sara, lalo na si Marcoleta. Dito sabi ni Marites Bitug na isa rin investigative journalist at profesora sa UP ata on mass media and investigative journalism. My name is Peggy. Narangan tayo guys, wait lang. At winner rin ata siya ng highest award rin ng Catholic Church na CMMA Award, Catholic Mass Media Award. Na winner rin, nakuha rin ako, awardee rin ako. Catholic Mass Media Award, CMMA Award, at marami pang awards. So sabi ni Bitug, makikita dito sa hearing yung paglilipat ng milyon-milyon sa halaga ng government funds na kinestyonan, yung 612.5 million confidential funds from the Office of the Vice President at the Department of Education at Office of the Vice at ng Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ni Bitug, and I quote, "This can be matched with the releases of her confidential funds as Vice President and DepEd Secretary, apart from showing the vast difference between her Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN and bank deposits." Yan, manggaling Agoy! ni Miss Bitug. Sabi niya, Sara's bank accounts can be opened to the prosecutors. Yun, masisilipan nila Laila de Lima, nila Chel Diokno ang bank accounts ni Sara. Sara's bank accounts can be opened to the prosecutors. The Anti-Money Laundering Council will leave the lead on her financial transactions. Ayan, wala nang magawa yung Anti-Money Laundering Council kung hindi ilabas lahat ng bank records ni Sara dahil hindi nila ito na ilabas noon sa Senate investigation kasi parang may rule ata ang AMLAC na pwede lang nila ilabas kung may court case ang isang issue or kung subject to kung impeachable offense like President, Vice President, or Ombudsman and other impeachable offices. Dapat dyan lang lalabas kung may hearing na ukol dyan ang AMLAC ng mga records nila. So ngayon, mailabas na talaga. Ang sa akin nga, kung lalabas yung mga bank records, siyempre may history yan. Sa tingin ko, hindi lang nakaw na yaman ni Sara ukol sa 612 million confidential funds or 125 million confidential funds in 2022. But lalabas rin yung mga ghost employees, di ba, sa Davao, libo-libo yun. Lalabas rin siguro yung records in-expose ni Trillanes, 2.4 billion in 2017. 2.4 joint billion. account nila ni Duterte, pati account ni Duterte, lalabas rin, lalo na kung joint account kay Sara. Shout out, Tiger. 2.4 billion. At sabi, sa kabuuan ng Vice Mayor si Sara sa Davao, sa kabuuan panahon na Mayor si Sara sa Davao, nakaipon daw siya ng 4 billion, 4.6 billion sa confidential funds. So, as Mayor of Davao, before getting elected as Vice President. So yan, lalabas rin yan. At maganda, tulad ng sinabi ni multi-awarded journalist Marites Danggilan Bitug, pwede rin makuikumpara ito mga bank records sa SALN niya. Magkano lang ba dineclare niya sa SALN niya? Tingnan natin magkano dineclare ni Sara. Yun lang problema, hindi pinasili ni Ombudsman Martires ang mga SALN. Pero tingnan natin. Baka naman meron sa previous years. Ito lang SALN ni Sara. Ito lang. Ang available Hanggang 2014 lang bago pumasok itong 2014. palpak na pro-corrupt officials. Imbes galit sa corrupt officials, pinoprotektahan yung mga corrupt officials. Ang baba, Fakta. From 206, ang SALN ni Sara, sandali. Iba ata ito, sandali. Kung pala ito, bank accounts, sandali. Bank accounts,
Salen. Dali. Salen. Alay, mahirap talaga silipin dahil tinatakpan ni inaharang ni saan ba Salen? O yun, hinarang talaga wala talagang record. Sandali. Sorry. Meron lang, nasilip ng media yung Vera Files, isa lang BPI account niya. Isang Hindi, ito katutak. pala, ito maganda ito. Isang katutak Meron pala yun. nakuha ng Vera Files from 206 hanggang 2014. 206, nagsimula siya sa gobyerno, 6 million lang. Pero 2014, naging 17.6 million na. Pero ito nakakatuwa. Sa isa sa mga account nakita, sa BPI pa lang nung 206, meron na siya 58.8 million. Ay, wow! Pero ang dineclare niya na Salen ay 6 million lang. Agoy! Tingnan disparity. Oh. Hanggang lumaki. Umabot pa nga yung pera sa bangko niya, 106 million in 2012. Pero ang dineclare lang niya Salen ay 22 million. O ang laki. 112, Ang laki, hindi ma-explain. 22. And then in 2014, huling Lagat beses na nasilip yung media ang Salen niya, na umakyat na ang net worth niya to 17 million o Salen niya. Pero nasilipan yung bangko niya na meron 96.8 million. Ibig sabihin, ang hindi niya na-declare ay 79.2 million. So dito pa lang sabit na siya Kung ito mismo record ang ilalabas, sabit na siya. Mahirapan na talaga yung kahit mga allies niya na hindi siya impeach. Mahirapan na talaga. So dito sana hindi maharang ito nila Marcoleta at iba pang mga senator judges nila Amy, nila Camille, nila Bongo, nila Bato kung hindi pa naaresto yan. So dito pa lang sabit na ang Salen niya as declared Salen 17 million in 2014. Pero ang laman ng bangko niya 96 million. Agoy. 96.8 million. Ang layo With the disparity or undeclared yaman o hidden wealth of 79 million. O dito pa lang sabit na isang account pa lang ito, BPI. Marami pa siyang ibang accounts. 71 accounts. Sabit na talaga. 71 accounts. So maganda to para kay Harry Roque. Declared net worth lang ata Salen ay 8 million. Pero ang nagpapagawa na resort ay 1.2 billion. 400 hectares, 440 hectares dyan sa Maribeles, Bataan. Ganyan talaga mga Duterte Ganyan talaga. So yan, lalabas lahat yan. Hindi lang kay Sara, pati sa tatay niya. Yan talaga kinatatakutan nila. Plus Magkakabuking na. Hoy friend, kain. Sulit ang fresh ka tuna. Anong sulit ng preska tuna? Plus pwede pa siya kasuhan, pwede pa siya kasuhan ng kung natanggal na siya sa pwesto, pwede pa siya kasuhan for violation of the anti-graft law dahil sa panloloko niya sa publiko ukol sa net worth niya, ukol sa Salen niya. Oy, Connie Jane and Tri Mendus, salamat sa suporta. Salamat for consistently supporting independent and truthful blogging. Really appreciate it. Yan. So yan ang kwan ngayon. Yan ang problema, malaking problema ni Sara. Yan ang bloodbath na sinasabi niya na matatamaan. Sa kanya pala, matatamaan ang bloodbath na sinasabi niya. Siya pala ang ultimate victim dito. Agoy. So yan papunta na tayo sa Senate hearing. Sa trial. Kaya panoorin natin itong sinabi na isa sa mga prosecutors na si Attorney at Congressman Libanan kung ano nang ginagawa nila, Kung ano nang ginagawa nila papunta sa impeachment trial. Isa ito sa mga prosecutor si Libanan. Magkakaroon ng formal election yan ng lead prosecutor. Binigyan lang po ako ng special power of attorney para pumirma to sign and act in behalf of the other prosecutors. Pero sa prosecution per se, magkakaroon pa kami ng
Oy, Misael Tambawan, thank you also for supporting independent and truthful vlogging. So ganito, nakikita nyo may interaction tayo. Pwede nyo ba gawin ito kay Noli De Castro? Nakita nyo na ba yung bahay ni Noli De Castro? Ha? Nabalitaan nyo na ba kung saan nagbakasyon si Noli De Castro? Ha? Ano ba mga sideline ni Noli De Castro? Hindi. Kaya yung mga tao umaalis na sa news kasi ayaw nila yung one-sided relation. Gusto nila interaction. At gusto nila, nalalaman nila, ano bang ginagawa ni Bat ngayon? Saan ba pupunta si Bat? Ano ba negosyo ni Bat? Ganon. Ano bang background ni Bat? Ha? May transparency. In short, hindi yan pagyayabang. Full disclosure and transparency yan. Ha? Yan. Ng pag-meeting ko dyan. Pangalawa, Naghahanap tayo ng transparency at disclosure sa government officials like Sara Duterte and Digong. Bakit mga vloggers hindi rin demand ng full disclosure? Kung sino ang mga tao nagbibigay sa kanila ng pera, nagbabayad sa kanila. Dapat i-disclose rin yan. Yung mga bayaran vloggers, i-disclose nyo rin kung sino mga amo nyo. yung papasok na bagong prosecutors ay decision po yan ng 20th Congress. Lahat po kami mangangailangan ng confirmation at saka election by the 20th Congress. Mag-election kami ng bagong speaker. Thank you ulit at Tri Mendus. So, sinasabi ni Libanan, the best regards sa family nyo sa Amerika. Although siya ang inatasan mag-sign ng mga documents, public documents needed, hindi pa siya ang senior prosecutor. Mag-elect pa yung senior prosecutor. Sana ma-elect si Laila De Lima. O kaya, kung very controversial si Laila De Lima, kahit si Chel Diokno. Kasi veterano na ito ng era of impeachment trial. Sana si Chel Diokno. Kahit first timer na congressman at hindi naman kasing tanda ni Libanan, pero veterano ng impeachment. Ng bagong minority leader kasi ang kongreso po ay napuputol. Kaya dati umuupo tayo sa 19th Congress. Ngayon, after Senate ay papasok na tayo sa 20th Congress. Kaya ang Senado naman hindi napuputol. Tuloy-tuloy po sila. Tuloy-tuloy po ang Senado. Bakit may sounds yun? Alright, okay na yun mga kabsat. Okay na yun. Sir Bad, maraming salamat. No? So yun, ako po, problema si Sara dito sigurado. No? So especially, nabanggit natin, no? Once na inumpisa na yung impeachment, nako po. Isa yan sa mga sisilipin nila na evidence yung mga bank accounts. Pag meron na impeachment. Na-explain na yan ni Attorney Claire noon, mga kabsat, tsaka ni Attorney Jinky Luistro na talagang makakalkal talaga. Alright. So, next tayo. Dali lang. Wait, naka-live na ba si attorney? Dali, mabsat ako. Maganda yung topic niya. Nagpakita na eh. Wait lang. Okay, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Ayun, naka-live na nga. Ay, hindi pa. Hindi pa siya naka-live, mga kabsat. Hindi pa nga. Okay. But anyway, tuloy natin to. Wait lang. Shout out, Chete Buretse. Trietse Buretse. Shout out, kabsat. Ano sila ba? Lalong kapag lumabag si BBM sa batas, siya ang bebeltahan nila at kakasuhan after ng kanyang term. Exactly, di ba? Ganun naman talaga eh. So, kailangan, hindi pwede lumabag sa batas si Pangulo, no? Para wala silang ground. Hindi tulad yung ginawa ni Digong, di ba? Natapos yung termino niya, lahat ng pinagagawa niya, ayan, sinisingil na siya ngayon. Okay, tuwang-tuwa yung mga biktima ng AJK kasi at least paano magkakaroon sila ng konting hustisya. Umpisa, kasi ilang taon silang nagtiis, walang hustisya nung panahon na nandyan si Digong. Nako po. Sige, pasok tayo sa next topic natin, Mabsat. Wait, tanggalin muna natin si Wad.